Hello at magandang oras po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong kaibigan, si Tony Cabanesas Jr. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral sa pamamagitan po ng ating pong aklat na Natural Remedies Encyclopedia. At dito po ay ating itutuloy ang ating pong pinag-aralan nitong kailan lamang. At itutuloy po natin ngayon na pag-aralan ang tungkol po sa cancer. At sa oras po na ito, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po nga sa mga natural remedies. Ayan. Ano ba ang mga dapat nating kainin at inumin kapag tayo po ay mayroon ng karamdaman na cancer? O dili kaya, paano natin maiwasan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan lamang ng mga tinatawag na natural remedies? Umpisan po na natin. Hindi na po ako paligoy-ligoy pa. At narito po ang mga sinasabi ng aklat na ito na mga natural remedies kung paano natin i-prevent o i-treat ang ating cancer. Kung mayroon man tayong cancer, huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil tutulungan po kayo itong aklat natin na ito. And I would like to encourage you to avail this book sapagkat napakamura po lamang and very affordable po itong aklat natin na ito. Alright, umpisa na po natin. Ano kaya ang sinasabi niya dito? It is easier, sabi niya, to prevent cancer than to treat it. Kaya tayo dapat ang ating pong lifestyle, mga kaibigan, ay paano kaya natin iwasan na magkakaroon ng cancer. Yun po dapat ang ating pinapractice. Sapagkat kung tayo ay may cancer na, sabi niya dito, ay medyo may kahirapan na habulin natin ang ating kalusugan kapag mayroon na po tayong cancer. Sabi niya dito, many things which prevent cancer and many are discussed in this article, sabi niya, help safeguard all of us. But, sabi niya, once contracted, some treatments help one person more than another. Hindi po lahat ay pare-parehas. Kung ginamit po itong isang approach na ito sa isang tao, hindi po ito pwede doon sa iba. Kumbaga, yun ang ibig sabihin po itong aklat na ito. So, sabi niya, prevention is the best way to deal with cancer. Kaya yung pag-iwas po ng pagkakaroon ng cancer, yun po ang pinaka-importante na gagawin po natin habang tayo ay habang tayo po ay wala pang cancer. Sabi niya, ito, eat right and live temperately. Kita nyo, mga kaibigan? Kaya ang kanya pong advice dito ay kainin po natin ang tama at tayo po ay i-practice natin ang buhay na temperate. Mayroon pong pagkokontrol sa lahat ng mga bagay, lalo na po sa ating mga kinakain. Sabi pa niya dito, about 80% of cancer cases appear to be linked to the way people live their lives. Kita nyo? Kung paano natin isinakabuhayan ang ating buhay at kung paano natin trinato ang ating katawan at ang ating kalusugan, doon po malalaman kung bakit tayo ay nagkaka-cancer o dili kaya kung bakit wala tayong cancer. Sabi pa niya, for example, whether or not you smoke, the foods you eat, and certain industrial pollutants all affect your likelihood of getting cancer. Kaya ito, napaka-importante na pansinin po natin mga ito, mga kaibigan. Yung paninigarilyo, ang ating mga kinakain, at ating mga pinapasok sa ating mga bunganga, at pati na rin yung ating mga nalalanghap na mga pollutants galing po sa mga makinarya, mga sasakyan, kahit yung mga pollution na ating pong nalalanghap na napakarami dyan. Kaya dapat po nating kaiwasan mga yan. Sabi niya, the role of diet in the cause and prevention of cancer is particularly important.
Sabi pa niya, about 35% of cancer deaths may be associated with dietary influences. Yan po ang sinasabi ng National Cancer Institute noong 1990 Press Bureau. Ngayon, ayon po sa National Cancer Institute, mayroon pong 7 mga pamamaraan kung paano natin maiwasan magkaroon ng cancer. Number 1, pansin niyo po ito. Take note. Avoid obesity. If you are 40% or more overweight, you increase your risk of colon, breast, prostate, gallbladder, ovary, and uterine cancer. Ano sabi niya? Kung tayo ay 40% o kaya mas mataas pa na overweight, sabi niya, mayroon po tayong malaking tsansa na magkakaroon po ng number 1, colon cancer, breast cancer, prostate cancer sa mga kalalakihan, gallbladder, ovary sa mga babae, ovary cancer, at saka uterine cancer. Kaya dapat iwasan po natin ang overweight, ng obesity. Number 2, cut down on total fat intake. You see, kailangan po daw natin na iwasan ang sobrang pagkain na may halong mantika. Alam niyo, may mga tao dyan na makita mo pag sila ay kumain, ay haluan pa nila talaga ito ng mantika ng baboy, etc. etc. Kasi parang mas masarap sa kanila ang pagkain kung marami ang mantika. Sabi niya dito, high fat intake may be a factor in the development of certain cancers, particularly breast cancer, colon cancer, and prostate cancer. By avoiding fatty foods, ang mga matataba na mga pagkain, you are better able to control body weight. Kanina, yung number 1, yung body weight po natin, dapat iwasan na natin yung masyadong maraming mantika sapagkat ito po ang nagdudulot din ng overweight. Number 3, eat more high fiber foods. Tulad ng alin? Whole grain breads, cereals, fruits, vegetables, and legumes such as dry peas and beans. Yan po mga dapat nating ipasok sa ating katawan. These foods may help to reduce the risk of colon cancer. Furthermore, high fiber foods are a wholesome substitution for fatty foods. Ayan, number 3 yan, mga kaibigan. Kaya dapat ang ating pong mga pagkain ay mataas na ang kanilang mga fiber contents. Number 4, include foods rich in vitamins A and C. Kung baliktarin nyo yung A and C na mga vitamins, CA is also cancer. Pero po itong mga vitamins pala na ito, na A and C or C and A na vitamins, sila po ang mga kalaban ng cancer. Sabi pa niya dito, favorable foods are, ano kayang mga pagkain na rich in A and C vitamins? Foods that are dark green and deep yellow fresh vegetables and fruits such as, alam na natin, yung carrots, yan, carrots. Yung mga yams, yung peaches, and apricots. I wish na mayroon po tayo dito sa Pilipinas yan, yung mga apricots. Marami yan sa Amerika. Dahil ito, sila po ay mayaman ng tinatawag na beta-carotene. Okay? Kaya yung carrot, tinawag na carrot dahil mayaman siya ng beta-carotene. Okay? At ito sila ang mga precursor of vitamin A. Yan. Also use oranges, grapefruits, strawberries, and green and red peppers for vitamin C. Yung pong bell pepper, mayaman po yan ng vitamin C. Napakayaman po yan ng vitamin C.
Kahit po yung bayabas, napakayaman po yan sa vitamin C. Right? So these foods may help lower risk for cancers of the larynx, esophagus, and the lungs. Number 5, okay, na dapat nating ipasok sa ating katawan. Daily intake of cruciferous vegetables. These are, ano yon? Cabbage, broccoli, Brussels sprouts. Wala ito dito sa Pilipinas, kohlrabi. Cauliflower, mayroon tayo, and others. They have ingredients that build resistance to certain cancers. Kaya, ayan mga kapatid, mga kaibigan, cabbage, again, ulitin ko, cabbage, broccoli, Brussels sprouts, cauliflower. Yan po ang mga dapat nating palagi ng mga kinakain na mga gulay. And then, number 6, avoid salt-cured. Oh, yan na. Yung ating pong mga paborito ng mga Pilipino. Ano yon? Yung salt-cured. Yung ating pong mga daing, mga tuyo. Naku po, aray ko po. Yeah. Masarap po yun. Pero alam nyo, yun na daw ang ating mga dapat iniiwasan, kung hindi man moderation. At saka smoked fish. Yung smoked fish. Oh, sarap yan, di ba? Yung tinapa natin, yan po ang nagbibigay din ng cancer. Kaya yun po ang ating dapat iwasan. Sabi pa niya dito, among those who eat these foods frequently, there is more incidence of cancer of the esophagus and stomach. Kaya yan, iwasan po yan natin. Balikan nyo lang po itong aking, i-rewind nyo lang po itong aking video na ito kung hindi po nyo napulot lahat, yung aking mga sinabi, sapagkat nandito na po tayo sa panghuli na remedies, natural remedies po natin. Keep, sabi niya dito, number 7, alcohol consumption moderate if you must drink. Kung kayo po ay pinipilit nilang uminom, na hindi nyo maiwasan kasi lalo na tulad yung mga nasa gobyerno, mga pagpupulong nila minsan, mayroong sineserve na mga alak at hindi nila maiwasan. Kung sakaling hindi nyo maiwasan, sabi niya itong aklat na ito, sabi niya, moderate. Kunti lamang. Tikim lang siguro for the sake of, to please your peers, your friends, your colleagues. Pero, as much as possible, sabi nyo na lang siguro, no thanks. No thanks. Kasi iniingatan ko ang aking kalusugan. That way, you can influence others in order for them also to live a healthy life. Sabi pa niya dito, heavy use of alcohol, especially when accompanied with cigarette smoking or smokeless tobacco. Mayroon na po yung mga, nilalanghap ngayon ng mga kabataan, e-cigarettes. Nako, I tell you, that will also kill you and give you cancer. Ano pa? Or smokeless tobacco, di ba? May mga nginunguya sila minsan, pero tabako yon. Increases risk of cancers of the mouth, larynx, throat, esophagus, lung, and liver. Ito po ay according sa National Cancer Institute. Na-publish po ito noong October 1990. Ayan. Natapos na naman tayo sa isang paksa kung paano natin i-treat ang ating cancer o kung paano natin i-prevent ang cancer through our lifestyle. Mga kaibigan, kailangan po natin na isakabuhayan ito. Kung nais po natin na tayo po ay maging malusog at mailayo po sa cancer, na pangalawang kumikitil ng buhay ng mga tao sa buong mundo, we need to look into our lifestyle. Kung paano tayo nabubuhay, ano ba yung kinakain natin, tayo ba ay umiiwas sa mga nakakasama ng ating kalusugan. Because if you will live a healthy life, there is long life. Again, thank you for watching. Subaybayan niyo po ang susunod po nating kabanata at
Sana po ay inyo rin pong i-share ito sa inyong mga kaibigan, sa mga kakilala, at lalo na po sa inyong pamilya. At sana ay inyo po akong subaybayan sa susunod po nating video. I promise you will learn more good things, especially from our book, the Natural Remedies Encyclopedia. Thank you and God bless, and thank you for watching.